It's all about time management. It's all about time management. Galing mo Diba? talaga. Opportunity. Opportunity. Stepping stone. Ang maganda nun, yung stone, bato yun eh. That's my last name, bato. When you're thinking of buying or selling a home, call Leo Bato and Associates, LA's premier real estate professionals. They have years of experience in real estate, showing honesty and integrity in every transaction. They are a team you can definitely trust. So make your move today by calling Leo Bato and Associates at 818-648-4837 or visiting them at leobatoassociates.com. Leo Bato, ang realtor na patok. Coming to you from the One Podcast Studio in Hollywood, California, this is the Pare Podcast. And now here's your host, Mr. Leo Bato. Kamusta mga kapare? Welcome to another episodes of Pare Podcast. Ako nga pala si Leo Bato, ang inyong kabarkada, kakwentuhan at ka-journey sa podcast na ito. Dito sa Pare Podcast, we talk about real estate through the lens of Pinoy American experience because we believe sa bawat isa sa atin deserve to feel empowered pagdating sa bahay, lupa, at buhay dito sa Amerika. And today we have a very special guest. Isa sa mga associate ng Leo Bato Associate, a very good friend, a reliable associate and a realtor. Alamin natin, ano ba ang buhay ng ating guest na si Mr. Ganesh Barwani. Thank you, Leo, for having me tonight. Welcome to Pare Podcast. Finally, nagawa na rin natin itong episodes mo. We're gonna talk about your life. Ito na tayo, right? Particularly yung journey mo dito sa Amerika. Alright. And to start with, you know, you look Pinoy but you look also Indian. No? Saan ba nagmula yung... Unang-una, bakit nga pala Ganesh? At saan nagmula ang mga Barwani? So, ang origin talaga ng name ko, actually, it came from my dad. My dad is Indian. So, yung dad ko nag-migrate sa Philippines, you know, when he was on his 30s. His whole family nag-migrate. So, ang name ko naman, Ganesh, it's a name of an Indian god, yung elephant-faced Indian god. So, doon nang galing ang name ko. So, kaming lahat magkakapatid, puro kami mga Indian names. And yung mga Barwani, saan talaga nag-originate? I mean, nung nag-migrate yung daddy mo, saan nag-settle? Cebu ba o Tacloban? Sa Manila. Sa Manila. Sa Manila yung talaga nila. And then? And then, yung dalawa kong kapatid was born in Manila. Then after that, yung dad ko, nag-decide sila to move to Leyte, which is in Tacloban, kasi doon siya nag-start ng business. When he was in Manila, he was just employed, working with a company. So, nung nag-start siyang mag-decide to start his own business, nag-move siya ng Tacloban, then I was born in Tacloban already. Alam mo, maalala ko yan nung lumalaki ko kasi ang mga ang experience ko sa mga Indian nationals is really a entrepreneur and a business people. Yes. No? Okay, so paano ka nakarating sa Amerika, Ganesh? Pwede mo ba ikwento sa amin? From Tacloban to Amerika, bakit? Okay, so actually yung pagpunta ko ng Amerika was not really a decision na pupunta ko ng Amerika. Ang dapat noon is yung kapatid ko. Pupunta yung kapatid ko tsaka yung mom ko magbabakasyon. So for some reason, hindi na-aprobahan ng visa yung kapatid ko. So pinatry ako mag-apply ng visa, nakakuha ako. Nabigyan ako ng 1 year single entry. Napakaswerte mo kasi ang dami sa kababayan natin, di ba? Ang hirap kumuha ng US visa. That's true. That's true. So, nung nakakuha ako ng visa, sinabihan ako ng mom ko na ako na lang ang sasama sa kanya, magbabakasyon dito. For 1 month lang naman. Kasi actually, during that time, I was planning to take up summer classes. Kasi nasa Cebu ako nag-aaral noon sa San Carlos, computer engineering. So, I think that was one of the reason din kung bakit 1 year lang ang binigay sa akin na single entry because of my course at that time. Got it. So, then we came to America. Dapat magtutour lang kami ng mom ko for 1 month. So, ang destination namin was Los Angeles and then pupunta kami ng Washington, ng New York, back to LA, then back to the Philippines. Talagang bakasyon galaw. Talagang bakasyon lang.
So, nagbakasyon kami, ginawa namin lahat yon, back to LA. And then from LA, 2 weeks before going back home, nag-decide ako. Kasi when I was here, nakita ko yung mga opportunities dito. Comparing back home. So, Okay. nakakita ko ng opportunity. So, sabi ko, I'm gonna take the leap of faith. Leap of faith. Sabi ko. Like, So, katulad din sa mga ating maraming kababayan, no? Yes. Nakakita na opportunity Yes. sa buhay sa Amerika. You know what? Let's take a leap of faith, right? yes. So, sabi ko, gusto ko itry ang buhay dito. Kasi at the same time, nung nandito na ako, marami nagsasabi sa akin na hindi ka na makakabalik pag umuwi ka. Diba? Kasi single entry lang yung ano ko eh. Tapos good for 1 year. And then yung course ko pa, computer engineering. So maraming nagsasabi, hindi ka na makakabalik niyan, hindi ka na bibigyan niyan uli. And then having the experience, yung kapatid ko was denied. So, yun na ang ano ko. Kaya sabi ko sa mom ko, okay, ano na lang ganito gagawin ko. Mag-i-stay muna ako, ikaw na muna ang umuwi. Diba? So which was hard. Actually, para sa kanya, talagang sabi niya, paano? Anong gagawin mo dito? Saan ka titira, saan ka ano. Kasi wala naman kaming kamag-anak dito. You're that at the mid-20s ka niyan? Or I early was 21? 21. I was 21. Early 21 years. Yeah, Oh my 21. God. That's why yung visa ko was 1 year. Oh. Kasi tumungtong ako ng 21 eh. 21, I see. Okay. So sinabi ko sa mom ko na gusto kong mag-try dito, gusto kong makipagsapalaran, titingnan ko ang buhay ko dito, if I can make, something here. Ngayon, kung talagang hindi pwede, uwi ako. Di ba? Kasi okay pa naman yung stay ko nung time na yun eh. I can stay up to 6 months. So sabi ko, gusto kong i-maximize yun. Gusto ko i-try. Okay. You mentioned about opportunities. Anong una mong trabaho? So, ang una kong naging trabaho was LA Times. Anong ginagawa mo? Yung dyaryo na LA Times? Yung dyaryo ng Yung LA newspaper, Times. okay. This was 1998. Okay. So, back then, ano pa tayo? Newspaper pa tayo. Hindi pa tayo electronic nung mga time, masyadong electronic nung time na yon. So, ang ginagawa ko lang noon is every Saturday, Sunday kasi, ang dyaryo natin makakapal. 'Di ba? Maraming inserts yun. So, yun ang trabaho ko sa warehouse. Ako yung So, naglalagay anong ng oras mga to, insert. Ganesh? Pumapasok kami ng 2 a.m. 2 a.m. in the morning? Oo, kasi kailangan by 5 a.m. tapos na lahat ng pagsalansang para yung mga carrier nakakalabas na pag-deliver ng newspaper. Ito yung mga nakikita natin sa newspaper na pag inopen namin, ang dami mga Maraming flyers. inserts. Kayo yung naglalagay maraming doon. I Yes, see. kami naglalagay Okay. noon. Hindi madali yun. Hindi madali, di ba? Okay. Pero yun yung naging work ko. Pero And enjoy then, ka doon. Yes, nag-enjoy ako noon kasi nung time na yon, hindi naman kalakihan ang sweldo, pero siyempre galing tayo Pilipinas. Kino-compute so, mo. yung conversion ko, sabi ko, ang laki ng sweldo dito. Yun ang sa akin na mag-stay muna ako dito. Kasi sabi ko, sa Pilipinas, kahit mag-manager ako sa bangko, ganito lang ang kinikita. Dito, ganito lang ang trabaho ko, kumikita na ako ng ganun. Nagsasalansang ka lang ng flyers, di ba? Kasi during that time, siyempre, hindi ko pa consider yung rent ko, utilities ko, wala akong mga ganong iniisip. Wala pa sa akin yun. Ang iniisip ko lang, kumita ako ng ganito, may pera ako. Ganon lang. So, yun yung journey ko when I started. That's what forced me to stay. And then nagtrabaho ako sa LA Times, doing that newspaper. Then after that, After few months actually, because when I decided to stay, tinawagan namin yung dad ko kasi dito sa Amerika, necessity na may sasakyan. Hindi pwedeng wala kang sasakyan dito. So, tinawagan ko yung dad ko, tapos sinabihan ko siya, ganito ang plano, ganito ang gagawin namin. Pero kailangan kong bumili ng sasakyan. and then Diba? that sent thousands of ang dollars, dad right? ko naman, naging supportive siya sa akin. He was, sabi niya sa akin na, sige, pero paano mo gagawin? Ano mo dyan? So, in-explain ko naman sa kanya kung ano yung plan. Tapos sabi niya, okay, sige, magpapadala ko ng pera. Magkano ba yung sasakyan dyan? So, yun, bumili kami ng kotse. Ano lang muna, nag-start kami ng used car. Ang sarap talaga pag may daddy and then may money, di ba? Daddy na may money pa. That's So, good. yeah. Then fast forward, then nag-LA Times ka. Yes. Then, So, after nung LA Times ko, jumpstart, 1 year after that, yung LA Times na agency was being closed kasi nagda-downgrade na rin sila. So, parang 3 warehouse gagawing isa nung time na yon. tapos, So yung manager namin, yung owner ng warehouse, nag-decide siya na hindi na i-continue. okay. 'Di ba? Hanap ka na naman ulit ng trabaho. Oo, so sabi ko, sige, maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Nung Opportunity time na yun. ulit. Another different opportunity na pwede kong pasukan. So, pero nangyari naman, yung may-ari ng warehouse,
I mean, he became a very good friend of mine. Sila actually ang tumulong sa amin nung time na yon to start dito sa US. So I'm very thankful. Shout out pala, to Mr. Bong Raimundo and Ladi Raimundo. Bong and Gladys, thank you so much. Napaka-busilak ng inyong puso sa pagtulong sa ating mga Yeah, if it wasn't for them, I won't be here. I won't be here in the US. Thank so you again. thank you talaga. Kung nasaan man ako ngayon, it's all because of you. Okay. So, yun yung ano ko. So, then sila, they decided, kasi yung si Manang Ladi, meron siyang sister na nasa Lake Tahoe. Ang Lake Tahoe, walang malaking Filipino grocery. So, nung time na yon, they decided to open a grocery store. Parang Filipino store. Tapos, nung time na yun, uso pa yun mga VHS, yung mga Tagalog movies, di ba? Malakas yun. Phone card. Yeah, phone card. So, malakas yun nung time na yun. So, nag-offer sila sa akin ng work, So para kang to go to Lake Tahoe, akong tutulong mag-manage ng store. Wow. So sabi Ang ko, okay, lamig sige, doon. tatry ko. Ang excitement ko naman doon, Lake Tahoe, nag-i-snow. Okay. 'Di ba? Yun ang Amerika. Oo. Yun ang sabi ko, makakatira na ako sa lugar na may snow. 'Di ba? So excited ako noon. So sabi ko, sige, gusto ko yun. 'Di ba? So ginawa namin, nag-open ng store doon, then I was helping them manage. And then after dumaan ng isang winter, sabi ko, ang lungkot ng buhay. Malungkot ang buhay sa yelo. Sa yelo. Masarap lang sa bakasyon. Oo, masarap lang pala bakasyonan. So, ang inisip ko nung time na yon, tapos I was working also 7 days a week. Oh my God. Diba? Oo. Pero okay naman sa akin, hindi naman ako kasi what will I do? Diba? Wala rin akong mga masyadong nag-ski, pare. Hindi ka nag-ski, snowboarding. Wala. Tapos ang Lake Tahoe is merong casino. Pero ako talagang wala akong hilig sa sugal. So, after that, after one whole season ng winter, nag-decide ako na I want to go back to LA. Kasi iba pa rin ang LA. Iba talaga weather sa LA. Kaya maraming pupunta. Marami nagre-relocate Yes. Pero marami rin bumabalik. So, nag-decide ako, kinausap ko yung friend ko, sinabihan ko sila na parang hindi ko nagugustuhan yung dito, yung lifestyle. And then I was only like 21, 22 at this time. So, syempre, hindi pa doon yung hindi ko pa masyadong na-explore, yung pagkabinata ko na, So, sabi ko, Saka snow mahirap gumalaw, di ba? yes. So, sabi ko, gusto kong bumalik ng LA. Am I still welcome to come back? Kasi, syempre, I was dependent on them that time. So, sila naman, they were very supportive naman. Sabi nila, kung gusto mong bumalik dito, okay lang, no problem. Napaka-importante talaga ng mga taong tumutulong habang nag-uumpisa ka. Oo. So, I came back to LA, tapos nung bumalik ako dito sa LA, tinulungan nila akong makapasok ng trabaho sa Manila Guda, dyan sa Panorama. So, nagtrabaho ako. Madalas ako mag-breakfast dyan. Masarap ang pagkain dyan. Sa mga taga Manila Guda, nako, maraming pong salamat dahil pag nagke-crave kami ng mga Filipino food, Yes. talagang isa sa mga destination natin. Yes. So, Nagtrabaho ka doon. nagtrabaho ako sa Manila Guda. Dami mong trabaho from LA Times to store manager. Then, Tapos nagguda ako. Tapos sa Guda naman, ang ginagawa ko is ako yung nagluluto ng mga breakfast. Ba? Nasa harapan. ba't hindi kita napansin doon? Baka siguro nag-cross na ang landas natin, Diba? di ba? Oo. Hindi natin alam. Hindi lang natin nalaman yun. Tama, no? Baka siguro nung nagluluto ka ng spam silog dyan o tap silog dyan, nakatalikod ka. Nakatalikod naman talaga. So, yun. Then, nag-stay ako sa Guda ng siguro mga 2 years. Then, after that naman, kasi, actually yung Guda, naging okay naman yung Guda sa akin. Maganda yung work ko doon. Tapos, I wanted to explore, a different field. Kasi yung Guda also I was working 6 days a week, 12 hours a day. Actually, pwede kang tawagin explorer no? Kasi biro mo, from LA Times to store manager sa Lake Tahoe, then bumalik sa California sa Guda. This time, ano naman ang hinanap mo trabaho? Hindi ka na-satisfied sa tatlo. Next, ano naman? So parang hinahanap ko yata kung saan ako suitable, where I can last, di ba? Kung saan ako Which is talaga, good. kung saan ako mag-i-enjoy talaga what I'm doing. Bata ka pa nun di ba? So gusto kong masubukan lahat para malaman ko kung ano. So from there, actually from Guda, nag-caregiver ako. Uy. Nagtrabaho ako sa isang home care.
So, yung caregiver naman, siyempre, wala akong experience doon, wala akong ano, pero I wanted to try it to see, how will it go. Hoy, napaka-noble na job na yan sa mga caregivers po Yes. natin. Ako, maraming salamat po. Isa sa mga kapita-pitagang trabaho yan, at the same time, diyan tayo nakikilala yung compassion ng Pinoy care, di ba? Yung Yes. mga Pinoy nurses natin, caregivers natin, talagang well-known yan not only in America but sa buong mundo. Salamat po sa inyo. Yes, tama. And why did I go for the caregiver job? Kasi ever since I came to the US, ang daming nagsasabi, nursing is the way to go. Nursing. Diba? Kung gusto mong mag-survive dito, gusto mong kumita dito, mag-nursing ka. Yun ang parating sinasabi. So, kumbaga, tumingin ka muna. Ito muna entry level ko. Try muna ako ng caregiver. iba-iba. So ngayon, susubukan ko yung caregiver kung okay ba sa akin yun. Kasi even sa Philippines, I never considered nursing to be my course. Kasi iba yung field namin eh. Ako, I was exposed to business ever since, I was a kid. Yeah. Talagang nasa business. Being a dad in the business, being a dad that is an Indian who's Yes. sa DNA nyo na yan eh. Naalala ko, yan yung mga nagpa 5'6", di ba? Well, Yes. Ano naman yun? Mga Pakistan. Yung may mga turban sa ano. Yun. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Ibang lugar yun. So, Biruin mo, no? Parang pareho lang sila pero magkaiba pala sila. So, yun, nag-caregiver ako, nagtrabaho ako sa caregiver siguro mga 1 or 2 years. Ginawa ko yun, ano rin yun, live-in. So, I was there, 24/7, yun yung trabaho ko. Siguro pasalamatan mo rin yun, yung may-ari na Actually, Miss Mary Ann Season, thank you so much, for the opportunity. Ang dami ko ring natutunan nung time na yon, part of my growth din yun. So, Mary Ann, thank you talaga. Marami rin tayo mga kaibigan na elderly care owners, no? Yung RCFE, Yes. yung adult, mga elderly RCF, Residential Care Facility. Maraming pong salamat sa inyo dahil sa inyo po gumaganda po ang image natin. At the same time, nakikare yung mga ating mga Yes. pasyente na may edad na. Diba? Tsaka ang dami nilang natutulungan ng mga nag-uumpisa dito sa Amerika. 'Di ba? Kasi yan ang mga stepping stone dito nagke-caregiver, nag-ano, 'di ba? Pero, Yan, okay. Yeah. Then, after nun, hindi ka pa nakontento, I'm sure. Saan na pumunta? 'Di ba? So after nung caregiving ko, jumpstart, going back, I went back to Guda again. Nag-stay ako doon ng another year. After kay Mary Ann, I went back to Guda for another year. And then, jump-starting back in 2012. I think I met you in 2012. Correct. Kaiser. In right? Kaiser, yeah. So, ang nangyari naman sa akin for Kaiser is nag-aral ako ng monitor tech una. Yun yung una kong tinik. Kasi after nung caregiving, sabi ko, parang hindi ko line. Parang hindi ako magi-enjoy. And I don't want to do something just for the money. 'Di ba? Gusto ko yung may gagawin ako na Of course, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. So, sabi ko parang hindi yun yung field na gusto kong pasukan. And then, I'm sure there's other fields out there. Kailangan ko lang hanapin kung nasaan yun. Parang ang tubig, no? Ano yung suitable sa akin, di ba? Flow ng flow. So, going back 2012, nag-aral muna ako ng monitor tech. Kasi sabi nila, ang Kaiser daw, nag-hire ng monitor tech. Oh, So, actually, nag-aral ako. Kasi that was the time na parang nag-start yung mga monitor tech position. So, nag-aral ako. Pero pag-aral ko, by the time I finished, I passed the test, walang mga opening. Tapos, may nag-suggest sa akin na, ba't di ka mag-aral ng CNA? Diba? Balik ka na naman sa school. Mag-CNA ka, after mo ng CNA, then mag-apply ka sa mga hospital. Makakapasok ka niyan, sigurado. Kasi ang CNA, hiring, Sino kahit naman saan. nag-suggest sa'yo nun? So, Naalala mo pa? Yung CNA, sino ba nag-suggest sa akin? Hindi ko na kung maalala. sino man yun. It's been a while, pero kung sino man yun, naging stepping stone ko rin yun. Yeah. So, I took CNA, tapos I passed the test, naging CNA ako, and then, nag-apply na ako. Apply ako sa Kaiser, nag-apply ako ng iba-ibang hospital. And then, luckily, tinawagan ako ng Kaiser. In-schedule ako ng interview. Diba? So, Ang sabi hirap ko, pa naman pumasok sa ang hirap Kaiser. pumasok ng Kaiser. Diba? So, sabi ko, baka it was meant to be. It was God's plan. So, sabi ko, okay, pumunta ako sa interview, and then, considering, wala akong experience as a CNA. Tinanggap Ano ka yung ng experience Kaiser. ko? Caregiver. Na, ano lang yun, 1 year or 2 years lang yun. So, pero for some reason, I was given the opportunity sa Kaiser.
Kasi, alam mo, kahit wala kang experience, maybe because of your customer service, no? Kasi basically, you're dealing with all customers. Yes. Since the time na nagpunta ka sa America and you took the journey, di ba? Yeah. So, when I got hired in Kaiser, I got hired to work night shift. Doon tayo nagkakilala. Kasi yun lang daw yung opening. Eh ako, hindi ako night person. Oo nga eh, So, napansin ko nga eh. gusto kong i-decline yun. Oh. 'Di ba? Pero sabi ko naman, pag i-decline ko to, sayang. You know, I don't know when is my next chance to go into, this kind of company. And just like what I said, ang hirap pumasok. Ang hirap no? pumasok. Marami rin nagsabi sa akin noon na hindi ka basta-basta makakapasok ng Kaiser. Eh, ito na, trabaho Diba? na. So, andito na, inoferan na ako. Night shift nga lang. So, sabi ko, sige, tatanggapin ko tong night shift. I'll use it as my stepping stone again. Stepping stone. Oo. Mahilig ka talaga sa Another- stepping another stone eh. stepping No? stone. Ilang stone na yung... ilang stone na yung in-step mo. Yeah. So, ngayon, at least pagpasok na ako sa Kaiser, then maghahanap na lang ako ng ibang shift. Either, Hanap ka na ng either opportunity. AM shift or, so sabi ko, at least Afternoon nasa shift. loob na ako, nasa system na ako. So, that's when I met you, when I started working. I was 2012, hindi ko makakalimutan yun. 2012. 2012. Okay. I was, by the way, Sa- aside from being a realtor, ako po ay isang registered nurse ng Kaiser. At the Yes. time, I was a charge And nurse. you at were night you shift. were the charge nurse Yes, at that yes. time. So I came in for orientation and everything, and then for some reason, I don't know, pero tayong dalawa since day one, naging maganda yung relationship natin, 'di ba? It never changed. It just got better as each, day goes Alam mo, by. I saw you, nakikita ko yung gaya nga ng sinabi mo, yung compassion, o yung gusto mong ginagawa mo, saka yung pakikipagtungo, yung pakikisama mo sa mga tao. Yeah. I really noticed that. Yeah. As early as day one when you work. So, kaya lang iniwan mo kami. So, may yun nga. opportunity na naman nag-open. Hindi, actually- Another stone na naman, stepping stone na naman, gano'n. Yeah, actually, kaya naman ako umalis noon kasi nagkaroon ng opening sa dito sa Panorama ng PM shift. Ng CNA. Ng swing shift. Still a CNA, Aha. pero swing shift na. Swing 3 to 11. Ah. So sabi ko, much better kaysa sa night shift. Kasi yung night shift, I was struggling. I mean, kinaya ko 2 years something Pero yun eh. I really noticed talagang hirap ka. Hirap ka Oo. sa tulog, hirap Yeah. ka sa... Talagang talagang na-notice Kasi ko hindi yun talaga ako night Hindi ka person. night person. Hindi talaga ako night person. So, nung nakita kong may opening sa Panorama, nag-apply ako noon. So, and then I was given the opportunity, tinanggap ako sa Panorama. So, in-interview ako doon. So, nag-move ako ng Panorama. So, when I was in Panorama naman, nag-transition ako from CNA to Monitor Tech. Another stepping stone na naman. So, which is yun yung unang gusto ko, yung Monitor Ayun. Tech. Pero ginamit ko yung CNA to go in. Alam mo, Di ba? magandang magandang yung magandang lesson yan, no? Sometimes you won't get what you want, Yes. but the opportunity is there and along the way you find the way. Hahanapin mo lang. Hahanapin mo lang. So, when I moved to Panorama, yun na, umalis ako sa inyo, di ba? So, Sa Woodland Hills. Sa Woodland Pero Hills. pareho pa rin, nasa Kaiser ka pa rin. nasa Kaiser pa rin ako. Pero even if I was away from Woodland Hills, hindi ako nawala sa grupo natin. Oo, di ba? meron tayong Every grupo, time may get together, ini-invite niyo pa rin ako, nag-join ako. Kasi ang ano namin no, once you become a family of 5 North, no? Naging you maganda yung always samahan become a natin family. So, I was in Panorama, naging monitor tech na ako, it was a part-time position, di ba? Tapos sa Kaiser, it was very impossible to get a full-time position. So, talagang part-time lang. Then, moving forward from there naman, nagkaroon ako ng another opportunity sa Sunset. Kaiser pa rin sa Sunset kasi nag-open ang Cath Lab, nag-open ng monitor tech position full-time. Cat lab to. Cath Lab to. Specialty unit, number 1, number 2, full-time. So sabi ko, parang magandang opportunity to. Pasalamatan mo Diba? yung mga tumanggap So, sa'yo sa... Again, Kaiser Sunset, thank you so much for that another opportunity. Oo. So, pero yun nga, I've been going around, I've been, until today. So, nasa Kaiser ka, nasa Panorama, and then, ano nangyari nun? Hindi ko na maalala paano tayo nag-connect uli? So, from Panorama, nag-move ako ng Sunset. Okay. Tama? And then, wala pa akong 1 year sa Sunset.
tumatawag na kayo sa akin. Kasi yung communication natin hindi naman Hindi nawala naman eh. na-stop eh, okay. Sinabi niyo sa akin, uy Ganesh, Woodland Hills, mag-o-open ng Monitor Tech, 12-hour shift. Oo. First time na mag-o-open ng Monitor Tech ang Woodland Hills. Kasi wala kayong Monitor Tech dati. Oo, Pager lang kayo. Pager lang kami nun eh, no? So sabi ko, okay yun kasi 12-hour shift. Yung sunset, wala akong problema nung yung work ko. Ang problema ko lang, yung schedule ko. Kasi yung sunset is Monday to Friday. So, that means Monday to Friday, wala akong nagagawang Wala kang other things. Unlike kung 12-hour shift, tatlong Yes, beses ka lang mas papasok malaking sa isang flexibility, yun. 'di ba? So yung Monday to Friday, yun ang disadvantage kasi kung meron kang kailangan gawin na mga office works or mga hindi mo magagawa. You know, it's either Yun ang magre-request ka ng advantage, off. no? Kaya Oo. yung mga 12-hour shift advantage talaga Yeah. yan. Kasi meron pang pwede ka pang mag-second job or pwede mong gawin yung mga errands mo after 3 days. Yes. So, tapos at the same time, nandiyan pa rin kasi yung connection natin. You know, especially yung group natin ng mga panggabi, nandiyan pa rin. So, nung nag-open yung open yung position sa Woodland Hills, in-applyan ko kaagad. You know, Agad ka kaagad? both day shift and night shift, in-applyan ko lang kasi just to get in. Again, the same thing. Just for me to go in. Kasi it goes by seniority. So what if may mga senior na kumuha ng day shift, di ko makuha? Okay lang, magna-night ako. Total 3 days a week na lang. Kasi Diba? ang Kaiser is always have a union process. Yes, So, yun yes. yung- And then you can always, move things around when you're in. So, nag-move ako ng Woodland Hills uli, nagsama tayo uli, pero this time I was day shift. You know? Correct. So, pero nagkikita tayo almost every day. Oo, kasi Diba? hindi ako pwede mag-morning. Although, sometimes sumasagi sa isip ko, pero yung real estate ko kasi yung morning shift na, Yes, tama. morning shift ko yun yung real Tama, estate tama. ko. Yeah. So, yun yung journey ko. Then, it was nung nasa Woodland Hills naman ako, back, that was the time na nagkikita na tayo parate, ini-encourage mo na ako na, Ganesh, bumili ka na ng bahay. Di ba? Sinasabihan mo ako noon. Pero, siyempre, matigas yung ulo ko. Yung mindset ko, iba. Iniisip ko lang parate is, I cannot afford to buy a house. So, Diba? yung perception mo, na, bakit yun ang perception mo, Ganesh, that you cannot afford the house? Kasi magkano lang naman ang income ko eh. Sabi ko, ano ako, Monitor Tech ako. How much am I making a month? I mean, I'm making enough. Pero pag may bahay na, I don't think I can make it. Yun ang perception mo. Magbabayad ako ng bahay, babayad ako ng kotse, utilities, and all those things. Sabi ko, hindi ko kaya. Ganun. Just like that, hindi ko kaya. Hindi pwedeng ako lang. Siguro kung mag-decide akong bumili ng bahay, siguro later on na pag may partner na ako. Ganon, di ba? So, tapos... May sinabi ka eh. Naalala ko yung sinabi mo sa office eh. About, yung mga nurses lang yung more or less, most likely. Kasi siyempre, yun naman din kasi yung perception eh, 'di ba? Pagka nurse ka, kaya mong bumili ng bahay. Parang automatic 'yun. Kasi siyempre magkano ang income ng nurse? 'Yun ang parating eh. So ako, at my standpoint at that time, sabi ko, hindi ko talaga kaya. Hindi pwede. Until the point na dumating, it was during pandemic. Na inanuhan mo ako, kinausap mo ako. We were working both in the COVID unit. Yes. 'Di ba? And this was the time na yung overtime grabe. Talagang, 'Di ba? oo, Grabe no? yung overtime. I used to work 16 hours, 20 hours, 24 hours pa. 'Di ba? Kasi talagang short staff nung time na 'yon. Napaka nun. Oo. Thanks God na lagpasan natin yun. Yes. Sa mga nurses Yes. natin, sa mga healthcare, sa lahat ng mga first responder na tumulong. Yeah. No, nalagpasan natin yun. Nalagpasan kasi natin yun. Talagang napakalupit ng COVID-19 na yun. Talagang napakalupit nun. Wala tayong vaccine nun. Nagtatrabaho tayo. What if, masagap natin yung virus, di ba? Yeah. Napaka-risky. Not only to us, but also to our family. Our family. di ba? So, yun time na yun, I was working a lot. Siguro nung time na yon, I would say na siguro yung cheque ko parang RN na rin. Nung time na yon. Pero, nilapitan mo ako one day. Kasi anong tinanong mo sa akin hindi ko alam kung naaalala mo pa or what. Hindi ko na naalala. Ang sabi mo sa akin. Tell me again. Ang sabi mo sa akin, Ganesh, grabe ka magtrabaho ah. Bakit? 'Di ba? Ganon. Ako naman, ang response ko sa iyo that time was,
Siyempre, opportunity, kumikita ako. Yun talaga, ganun ka talaga trademark mo talaga si opportunity Oo, sabi ko siyempre, ito lang time, may mga overtime tayo ngayon. I don't know how long will this last. Habang meron, babanatan ko to, gagawin ko to. Tapos, ang sinabi mo sa akin is, pero binabayad mo lang lahat yan kay Uncle Sam. Bumabalik lang lahat yan kay Uncle Sam. Saka, Tapos, kay landlord. Tsaka yung isa pa, hanggang kailan kakayanin ng katawan mo na magtrabaho ng ganon. 'Di ba? So yun yung na-realize ko nung time na yon. Sinabi ko ba yun? Sinabi mo yun. 'Di ba? Tapos in-invite mo ako to your office. How many times parati kitang dinidecline? 'Di ba? Before that, dinidecline kita. Sasabihin ko sa iyo today, sige, punta time. ako. Punta ka. Then the last minute, Cancel. Yun. Sige. I'll be there. Then the last minute, something happened. And that's fine. Ang daming reasons, di ba? Kung ano-anong reason iniisip ko. Kasi, yun nga, takot ako. Takot talaga ako. Kasi perception. Yan ang perception ko kasi, hindi pwede. Di ba? And then, until to that point, after nga nung sinabihan mo ako na hanggang kailan kakayanin ng katawan mo, magtrabaho ng ganyan. Di ba? So, yun yung na-realize ko. But at the same time, sinabihan kita, punta ka sa office, wala kang pipirmahang documents, Yes. at wala kang isasabit na document. Ang unang sinabi, talaga? Ano yung sasabit ko? Wala nga. Wala. Ano sabi ko sa'yo? Bibigyan lang kita ng information, bahala ka na sa information. Yes. And then, ang isang important thing din na sinabi mo sa akin is, wala kang pipirmahan, and what will it cost you? Nothing. Diba? So, yun yung pumasok sa isip ko ngayon. Kasi yun yung process natin na, kasi di ba minsan, yung isang buyer o isang kliyente natatakot kasi iraran muna yung credit, hihingi ng income tax return. Yes. So, yun na minsan ang nagiging hindrance, no? Kung bakit hindi nila makuha yung tamang information, and then they decide to get this information to make an informed decision. Yeah, tama. So, yung meeting natin, anong nangyari? So, I took the chance. Sabi ko, okay, ngayon nag-appointment na uli si Leo sa akin. Pupuntahan ko to. Titingnan ko. Total, there's nothing for me to lose. Diba? Naalala ko noon 30 minutes lang dapat ang appointment natin. Inabot ng 2.5 hours. Inabot tayo ng, ganong katagal. Kasi, dahil marami kang tanong. marami na akong naging tanong nung time na yon. Kasi at the same time, I need to reassure myself. Kung papasukan ko to, kailangan ko tong panindigan. Diba? So, lahat ng questions talaga binuhos ko. 'Di ba? Ganito, ganon. Anong mga sources natin, anong process natin, lahat 'yon. And then after mong inexplain sa akin lahat, paglabas ko ng office mo, nag-iba na yung mindset ko. Ang naalala ko noon, bago mo ako i-meet, parang hindi ka nagmamadali. Parang take time, cancel natin to. Yes. Saan na yan, later. Pero nung paglabas natin, hindi pa ako nakakauwi, you're asking all these requirements. Yes. Leo, can I submit it right now? Parang ang kinuryente na I need to give it to you. Parang yun ang naaalala ko dun sa after the meeting. Parang you really want to buy now. Diba? Kasi nakita ko yung opportunity again, 'di ba? Na pwede pala, 'di ba? Pero I will not know until I do it. 'Di ba? So sabi ko, sige, gagawin ko. Total, kung gawin ko, kung mangyari, good. Kung hindi mangyari, I will not feel bad because I was expecting na hindi talaga pwede. At least you tried. At least I tried. Yun lang naman yung ano ko. Alam mo dito kasi advokasya natin na bawat isang Pilipino-American magkaroon ng sariling bahay. Yes. Diba? Kung kaya naman. Sometimes yung mga information is not enough for them. Sometimes the information is lacking. So, that's why ibubuuin natin yung information na yun para makapag-decide sila to move forward. Yeah. Diba? And just like what I said, real estate is one of the best, actually the best investment. Yeah. And on my end naman, I was listening to the wrong people. That's why hindi ako nakakapag-move forward. Maybe I may modify the word wrong people because sometimes yung wrong people na yun, they are not aware. So siguro sila din yung kung kumukuha-kuha lang ng information kung saan-saan. That's why I suggest you talk to a real estate professional. Talk to the professionals. Yes.
Yes. So I don't think it's wrong. I mean, maybe, but Hindi lang tama yung advices na nakukuha ko. Hindi lang tama at hindi lang enough. Hindi lang tumpak. Minsan, Yes. short, di ba? Yes. Hindi natutuloy. Kaya importante talaga yung yung meeting, yung meet the real estate professionals para mag-guide kayo properly, di ba? Yes. Same thing with may sakit ka, punta ka sa doktor, di ba? Sa hospital. So, hindi ka sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo pupunta, di ba? Yun yung nangyari sa'yo, you know what, may tanong ako sa bahay, punta muna ako sa kaibigan ko. Hindi, dapat kung doon ka na sa professional, nakakat mo yung time. And, you know what, maybe time is a factor too, no? Yung readiness mo. True. So, that was the time. Of course, nasa Kaiser ako noon, magkasama pa rin tayo noon, and then it went through, 'di ba? Pero yung process natin hindi rin naging madali. Actually, may challenge tayo nun. Kasi bago ka tayo ma-interview, tinignan ko muna yung mga process natin noon. Ano tayo noon COVID noon di ba? Yes. Nag-offer tayo. Yes. During that time, ang interest rate 2%, less than 3. Less than 3. So, ang you put an offer, 10 yung kalaban mo, then they give more money pa, di ba? Bidding talaga nun. Bidding war nun, di Yes. ba? Tapos ang interest rate nun, ang kalaban mo, yung first time home buyer, yung investor, Investors. yung second time home buyer, you know? Yeah. So, talagang, which is hindi natin nakuha. Hindi natin nakuha. Ilang bahay yung offeran natin, di ba? Hindi Parati natin tayong nakuha decline. lahat. Kasi hindi ko na sasabihin yung pre-approval ni Mr. Ganesh, pero pag nag-offer kami, sakto lang Sagad. wala kaming pang-extra di ba? Sinasagad na natin Sinasagad pero na natin. talo pa rin tayo. So, until dumating yung time na yung isa sa mga talagang gustong-gusto kong bahay na na-decline tayo kasi meron ngang mas mataas na offer na pumasok, while naghahanap na tayo ng ibang bahay, we were ready to make an offer sa isang bahay na naman. The same day, tinawagan ka ng agent, di ba? Na nag-back out yung offer nila, yung ano nila, then tinatanong ka kung interested pa ba yung client mo, di ba? So, yun, while nag-uusap tayo to put an offer here, bigla mong siningit yung nakita natin sa Bumalik sa market. Bumalik sa Actually, market. hindi bumalik Hindi sa bumalik. market. What happened here is, to recall it, ang nangyari nun, Ganesh, is maganda yung relationship na binibuild natin sa mga listing agent during the start of the process. And we always position yung mga buyers natin. And it's na backup offer. So, ang ginawa ko nun is backup offer number 1 ka. Okay. Dahil maganda yung although, short lang yung mga, hindi natin masyado ma-achieve yung bidding na But what I can say na-explain ko dun sa agent na kunin mo to, ito magko-close ng property mo. Although, hindi ka namin mabibigyan ng over asking price, pero ano ba ang importante sa'yo? Mag-close o makakuha ka ng over asking price na hindi mag-close? Hindi niya na binalik sa market. Nakumbinsi ko siya doon na bigay mo na sa amin. Anyway, may backup offer number 1 naman kami. So, nakumbinsi ko sila doon. Yeah. Then, ang ganda ng location mo, Northridge. Yes. And So, how long you been in the house? So it's been more than 3 years now. More than 3 years now. Okay. So I was very grateful for that, di ba? That was a very big accomplishment para sa akin 'yon. And nakayanan mo. Yes. Kaya pala. Kaya pala. Di ba? Na kahit na... Nung araw na binigay mo sa akin yung susi, doon nagbago lahat para sa akin. What do you mean? Expound mo nga yan. Paano, pag sinabi mo nagbago lahat, ano ba? Bigla ka bang... ano bang na-feel mo nun? Hindi naman. I can say American dream na-achieve mo. Yes. Diba? Parang na-achieve ko yung American dream. Parang nasabi ko sa sarili ko na kaya ko pala. Pwede ko palang gawin. Di ba? And pinakauna ko pang sinasabi, bakit ngayon ko lang ginawa? Yun yung una kong sinabi. Kasi sabi ko, kung nakinig ako sa'yo, 5 years ago, 6 years ago, nung sinasabihan mo ako, mas mura pa sana yung bahay nung time na yun eh. Diba? Alam mo kasi ano ka eh. Di ba may kasabihan nga,
yung mga taong nang i-Indian. Since you have the blood of Indian, ini-Indian mo ako lagi. Di ba? Oh. So, okay lang yun. Pero Kasi, at the end of the day, sabi ko na lang yun, I it was still happened thankful. Sabi ko, this was God's plan. Di ba? Hindi niya pinayagan mangyari noon. You know, I had... nangyari ngayon, di ba? Nangyari ngayon. So, Sa magandang maybe this is the location. right time. Sa magandang location ng Before North was not the right Ridge, di ba? time. So, Tapos tapat pa ng bahay mo is yung community pool, di ba? Walking ka lang Yeah. no? Ganda talaga na. So, Location-wise, one of the best. Yeah, Saka that's true. Yung That's structure ng bahay, one of Yeah. the best. so Napakasaya ko noon nung nakuha natin yung bahay Yes, na yun. Kasi yes. parang hindi tayo yung kumbaga, binasted tayo nung first pero hindi kumbaga sa nagko-court o nanliligaw ka ng babae, hindi ka sumuko, hindi tayo sumuko, ganun. Yun ang importante doon, hindi tayo sumuko. yeah. Tapos hindi rin overpriced. Di ba? Ini-expect ko noon, babalikan tayo, then they gonna ask more. They gonna ask 30 o 50,000. Alam mo ba Yeah. nung mga time na yun, may mga kliyente ko, ino-opera na namin ng 100,000, talo pa rin Paano kami. pa rin? Oo. Kasi iba ang market noon, you know, which is totally different now, Yeah. you know. Yeah. Actually, nakuha natin yun, asking price eh. Asking price, Asking you know. price, di ba? So, it was really meant to be. It was meant Naalala to be. mo wala asking Oo, price, di ba? asking Kasi, price yun. okay to pre-approval natin, guys. Marami tayong kalaban, 10. Sige, sagad na natin. Tapos, of course, talo tayo, pero hindi. Sige. Kasi, hindi na binalik ng agent eh. So, tinawagan na lang ako. Kasi, every other day na tinakan na. Siguro mga twice a week. Kamusta na yung okay ba yung escrow nyo? Kasi andito pa rin yung buyer ko. Gusto-gusto talaga yung property nyo eh. Ang maganda kasi doon na napansin ko is yung communication tsaka yung relationship na binild mo with that agent. Yun yung nagbumalik. Actually, aside from you have a vote of confidence to buy, nagbi-build din tayo ng vote of confidence dun Yes. sa mga ka-deal natin. Yes. Kaya tayo tumatagal sa industry because yung integrity natin na pinapakita sa sa mga nakakatrabaho natin o nakaka-deal nating mga colleagues natin sa real estate. Tama, you know? tama. Yeah. So, O sige, nagkabahay ka na. Then after niya, naging supervisor ka ng nag-move ka from Kaiser, may opportunity sa'yo sa Yes. sa UCLA actually, before that, I was still in Kaiser when I started to be your associate. Oo, huwag Diba? muna tayo doon. So nag-move ka sa tama. Nag-move ka from hindi nga pala, nasa Kaiser ka pa noon. Yes. Di ba? Nasa Kaiser pa. Then, all of a sudden, one day, ano sabi mo sa akin? Sabi ko sa'yo, I want to be a realtor. What? Yes. Sabi ko, nagulat ako. Bakit naman? Bakit? kasi after I got the house, nag-iba talaga yung feeling ko nung time na yon. And then sabi ko sa sarili ko, kung kinaya ko, ang dami kong kaibigan na pwede kong tulungan. 'Di ba? And that is our advocacy. Pwede kong i-refer sa'yo. Pwede kong gawin yon. Pero at the same time, nandiyan kasi yung business blood ko rin eh. Nasabi ko na parang gusto ko rin gawin eh. Gusto kong makatulong din. Kasi kung sila yung natulungan ako, ba't hindi ako tumulong din sa iba? Actually, wala akong balak itayo yung Leo Bato and Associate. I think lahat ng associate na naging associate natin sa Leo Bato Associate is lumapit. Otherwise, hindi ko maiisip na mag-build ng associate. Yes. Sabi ko na lang na lumalapit yung isang dating kliyente, ito yung isang dating kliyente. You know what? Yung advocacy ko to spread the help, why not, right? Diba? So, Yeah. So, yun yung pumasok sa isip ko nun. Kaya sabi ko, lumapit ako sa'yo. Sabi ko sa'yo, Leo, I want to do what you're doing. You want Anong to do kailangan me? kong gawin? Di ba? Anong kailangan kong gawin? Anong steps? And then, And I guide how you do I also. start? Tapos, ikaw naman, you accepted me with open arms. Sabi mo sa akin, sige, mag-aral ka nito, tapusin mo yan, gawin mo yan, and then, join my team. You give me the opportunity. So, in return, yan ang ginagawa ko rin. Pinasa ko yon, kinuha ko yung license ko, and then, here I am.
Pero in all honesty, Ganesh, marami kang kliyenteng nahawakan. Ang lahat ng mga kliyenteng nahawakan mo, I was very, very happy. And I'm very, very grateful that na nakatulong ako dun sa journey. Mas marami ka natulungan eh, di ba? Mas marami Yes. tayong natulungan. Yes. Namumultiply natin yung advocacy natin Yes. to help the Filipino-American na magkaroon ng bahay, ma-providean natin ng right representation. Yes. They buy with confidence na alam nila yung proseso. And I'm glad na naging associate kita na patuloy na ini-spread natin yung advocacy Yung natin. advocacy natin, To, yeah. to represent properly yung mga kliyente at the same time to make things happen, to make these things happen. Yung Yeah. tinatawag na American Dream. Yes, totoo And- yun. Totoo yun. And of course, I cannot thank you enough, for welcoming me to your group, to your team. Of course, you're always welcome, especially, kayo na yung lumapit, and then sabi ko nga, me and Willia is talk about it. Sabi ko, you know what, why not? Sila naman yung lumapit, and then, Yeah. and then let's do it. Yung mga, i-share natin tong knowledge natin para ma-expand na naman nila yung pagtulong sa mga circle of influence nila. Yeah. Any message bago tayo magtapos? Napakaganda ng story mo, Ganesh. Thank Talagang you. ang dami mong tinapakang stone to achieve your. And I believe after Realtor, na-promote ka, you moved to a different hospital, I believe. Yes, nagkaroon ako ng opportunity sa UCLA. I've been wanting to go to UCLA, long time ago. Of Kasi course, iba pa rin ang UCLA. Epitome yan. Maganda ang Kaiser. There's nothing wrong about Kaiser. Pero iba pa rin yung UCLA. So yun talaga I yung didn't isa sa stop mga dream mo. applying in UCLA. And then, one day came, nagkaroon ako ng opportunity. I was offered a O baka naman position. sinundan mo si Win. Kasi si Win nasa UCLA. So iniwan niyo ako sa Kaiser. Tama, di ba? Dapat hinatak natin si Win sa Kaiser instead na pumunta ka doon. Di ba? Tama, Ikaw tama. talaga. Anyway, congratulations sa promotion mo. I believe in UCLA you're supervisor, right? Yeah, I got promoted to be a supervisor. So And anong gagawin mo? Magsusupervisor ka? Real estate? I'm doing both. I'm doing both as of today. I'm full-time in real estate, and I'm also full-time in UCLA. Pwede naman no? Kaya naman. Wala no. Basta importante na hawakan natin yung kliyente, Yes. nasasatisfy natin yung expectation nila, and Yes. so on and so forth. Yeah, that's true. It's all about time management. It's all about time management. Galing mo Diba? talaga. Opportunity. Opportunity. Stepping stone. Ang maganda nun, yung stone, bato yun eh. That's my last name, bato. Diba? Ayun, diba? Oo. Anyway, with that, napakaganda ng story ni Ganesh Barwani, ang ating Filipino-American real estate agent dito sa San Fernando Valley. With that, thank you so much. Thank you, Don't guys. forget to subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Thank you, Ganesh. Thank you, Leo.